Isang araw bago ang pasukan, ilang magulang sinulit ang holiday para makabili ng mas murang school supplies sa Divisoria. Ang sitwasyon doon, alamin natin sa sentro ng balita ni Karen Villanda live. Angelique, magsimula nga kaninang umaga, no? Dagsana yung mga last-minute shoppers ng school supplies dito sa Divisoria. Particular na yan doon sa dinadagsana Corner Ilaya. Ilang mga school supplies na rin kasi, Angelique, ang nagbagsak presyo na sa ngayon. Ilang oras na lamang, pasukan na. Kaya naman ang mga last-minute shoppers dagsa ngayong araw sa Divisoria. Tulad na lamang ni Lilibeth na mas pinili ngayong araw mamili dahil mas mura niya ang mga tinda. Bakit ngayon ka lang namimili, ate? Last minute shopping, alam mo naman ang mga Pilipino. Last minute shopping? Opo. Eh, di kaya mas nakamahal ka nun sa last Hindi po, kasi nung nakaraan din po, nagpunta rin po ako dito, nag-canvas ako, mas mahal po siya kaysa ngayon. 1,500 pesos ang budget ni Lilibeth para sa tatlo niyang estudyanteng anak, pero kanina naka 670 pesos lamang siya. Una na kasi siya nakabili ng mga notebook isang linggo bago magpasukan. Magkano? 670 po. Oh, congratulations ate, pasok sa budget. Opo. Nandiyan na ba lahat? Opo. Meron pa pong kulang yung ano nila. Ano kulang? Mga tumbler nila. Baunan. Mabibili ang 10 spring notebook sa halagang 380 pesos. 280 pesos naman para sa ordinary spring notebook habang 200 pesos lang sa writing notebook. Mabili rin ang mga file case na nagkakahalagang 150 pesos at plastic envelope na 75 pesos. May nabibili na ring sticker para sa subject ng mga notebook sa halagang 25 pesos for 16 pieces. Para sa lapis, 100 pesos para sa 12 piraso. Sa ballpen, pinakamura na ang 70 pesos sa 12 piraso. Sa mga Crayola, 35 pesos hanggang 350 pesos depende sa dami ng kulay. Ayon sa mga tindera, halos walang ibinaba ang kanilang paninda kahit last-minute shopping na. Pero pwedeng-pwede daw ang tumawad. So sa dati po ma'am, hindi po bumaba yung namin ma'am, yung price. Kasi wala pong stock. Kaya tumaas po talaga yung niya ma'am, yung price. Sinasabihan ko lang po sila ma'am na dito na lang po kayo bumibili kasi bigyan ko po kayo ng discount. Kaso, 5 lang po. Kaya naman si Reggie nagsisisi na hindi pa tiramihan ang kanyang na-order online. Ito na lang yung kulang, yung mga notebook na pamili ko na nung una kasi mahirap pagsabay-sabay. Okay. Eh ngayon last minute, kumusta naman yung presyo? Mas mahal po kaysa nung una. Okay. Opo, kaya- Bakit nung dati? Akala ko kasi pag mas dito, mas mura. Mas mura din pala pag mga Shopee, ganun. Ang ilang tindera naman ng uniforme dahil pasukan na bukas, nagbabagsak presyo na. Minsan pag-anin pang wholesale na rin. Katatenga na yung ibang stock. Siyempre, peperahin mo na lang din. Angelique, habang nalalapit ngayong hapon, padami na ng padami yung mga nagtutungo dito sa Divisoria. At sa ngayon nga, no, may mga nakikita tayo ng mga pulis na nagbabantay dito sa area. Pero paalala pa rin sa mga magtutungo sa Divisoria, ay bantayan maigi ang inyong mga gamit at kung magdadala ng mga bata para ipambili o ibili sila ng school supplies, ay higpitan yung hawak sa kanila. Dahil may area nga dito sa Divisoria, Angelique, na halos gitgitan na, no, hindi na makagalaw. And of course, ang pinaka-importante ay magbaon ng tubig at banyo dahil masyadong mainit yung panahon at siksikan. Angelique. Okay, so Karen, nabanggit ba sa mga hindi mabebenta today, at pasukan na nga bukas, kamusta kaya ang presyo bukas at sa mga darating na araw? Mas mura na ba o baka mahal pa rin? Yes, Angelique, natanong natin yan sa mga tindera, no? Yung kanilang mga presyo doon sa supply na dumadating sa kanila. So, kailangan kasi nila itong mabawi. Angelique, kahapon, marami din yung mga bumibili, namimili, dumagsa nga dito sa Divisoria ng linggo, no? Pero ganun pa rin yung kanilang presyo. Pero may ilang mga tindera na nanghihinayang na kaysa nga daw ma-stock, Angelique, dahil pasukan na bukas, ay binebenta na lang sa murang halaga. So, depende na lang yan kung gaano kakagaling, Angelique, makipagtawaran dito sa Divisoria. Angelique. Alright, maraming salamat, Karen Villanda.